Update sa kababayan nating natagpuang wala ng buhay sa loob ng bus habang nasa biyahe pauwi sa kanila papunta sa Dumaguete. At naglabas na nga ng pahayag ang OWA na ang OFW ay galing sa bansang Kuwait dahil yun ang nakaregister sa kanila. Pero si kababayang OFW ay galing talaga at nagtrabaho sa bansang Japan. Posibleng nag-cross country siya. Yan din ang kinumpirma ni Kabong Concha sa kanyang live na alam naman natin mapagkakatiwala ang source si Kabong Concha. At meron siyang napapagtanungan sa ating gobyerno lalong-lalo na sa OWA. Nais po na i-update tayo nyo tungkol po doon sa OFW na namatay sa bus. Okay? Masyadong viral yung video na yon, yung nangyari sa kanya. And of course, nalulungkot tayo lahat dahil nga sa namatay siya bago siya nakabating sa bahay ng kanyang pamilya. Okay? So, meron pong ako ang update tungkol sa pangyayari noon para po hindi tayo malito kasi iba po yung mga lumabas sa news. Meron po kung napita sa news na lumabas kayo nang galing ang OFW sa Kuwait at dumalan daw sa Japan bago umuwi na Pilipinas. Ang ganun po, mga kwentong iba-iba na nagpalito sa atin. Kaya kung ano nung mga comment and nais pong linawin natin. Okay? Nais ko pong malaman ninyo yung po nangyari sa isang OFW. Of course, tayo po ay nalulungkot sa nangyari dahil sa isa na namang OFW ang namatay bago siya nakauwi sa kanilang pamilya. Malungkot, di ba? So, ngayon po, ako po ay magbibigay sa inyo ng konting update tungkol dito para po lahat tayo ay malilawan kung ano po talaga yung istorya noong OFW na namatay po sa bus. Okay? So, akin pong, bago po magsimula, ako po ay bumabati sa mga OFW. Assalamualaikum sa lahat na saan man kayo ngayong mundo naroon. Nawa kayo ay nasa mabuting kalagayan. Dito po sa Pilipinas, ngayon po ay umulan po. Okay? So, yung lang po Dahil lang po at okay. So ito po at akin na pong yan. So doon sa nakita natin sa balita na si OFW po namatay po si Wilma Ausa ay sinasabi ng marami na galing po siya ng Kuwait at dumaan po ng Japan patungo sa Pilipinas. Yun nga po at siguro kung ano ng mga naisip po natin, yun po ang po. Okay? Sa lahat po, si Ausa, si Miss Wilma Ausa ay hindi po nanggaling ng Kuwait. Okay? Siya po talaga ay galing ng Japan. So, yun lang po, doon, yun umpisa po, hindi po siya nanggaling sa Kuwait, nanggaling po siya sa Japan at pauwi ng Pilipinas para sa kanyang mahal sa buhay. Okay? Bakit po lumabas sa news, nanggaling daw po siya ng Kuwait? Okay, si Wilma po ay dating nanggaling sa Saudi Arabia. Nagtrabaho po siya sa Saudi Arabia bilang isang kasambahay. Okay? At nung 2021 hanggang 2023, siya po ay nagtrabaho sa Kuwait bilang kasambahay. Ibig sabihin po, 2023 po, nung uling pagpasok ni Wilma bilang isang OFW sa bansang Kuwait. Okay?
So yun po ang isang dapat nyo malaman na yung pong OFW na namatay sa bus ay nanggaling po talaga ng Japan. Hindi po siya galing ng Kuwait. Katulad na sinasabi na siya po ay nag-connect ng connecting flight patungo sa Pilipinas at dumaan ng Japan papunta sa Pilipinas. So, okay? Siya po ay nanggaling po ng Kuwait noong 2021 po hanggang 2023. Okay? Siya po ay nagtrabaho doon as domestic helper and nagtrabaho rin siya sa Saudi Arabia bilang domestic welfare worker. Nabalol. Okay? Yun po ang nangyari sa kanya. Ngayon, si OFW, okay, ay galing po ng Japan at umuwi po ng Pilipinas sa kanyang mga pamilya. Okay? Pero yung pong kanyang pagdating sa Pilipinas ay hindi po niya naipalam sa kanyang pamilya dahil balak niyang surpresahin ang kanyang mga mahal sa buhay. Okay? So yun po ang totoo na balita na galing po talaga ng Japan si OFW Ausa at siya po ay pauwi ng Pilipinas na. At siyempre, kung ano po yung nila niya, kung saan na bus, siyempre hindi niya alam kung ano po yung kanilang, kung ano po yung gusto niya. Kasi yan sabi, is gusto niyang surpresahin ang kanyang mahal sa buhay para magtrabaho, ay para umuwi siya sa Pilipinas. Okay? Ulitin ko ulit sa inyo, sa mga hindi nakaintindi, hindi po siya galing ng Kuwait. Okay? Ako po, sinasabi po sa inyo, okay, dahil alam ko po yung details na siya po talaga ay hindi po galing Kuwait. Siya po ay nanggaling ng Japan. Nagtrabaho po siya bilang kasangbahay sa Japan sa kanyang kamag-anak. Okay? Nagtrabaho po siya sa kanyang kamag-anak sa Japan, sa kanyang pinsan. At siya po ay pumunta doon gamit po ang visit visa na 6 months po sa Japan. Hindi po siya registered OFW nagbayad, hindi po. Siya po ay nagtrabaho sa Japan sa kamag-anak niya bilang isang kasambahay, nani. At pumunta po siya roon, tinulungan po siya, gumamit po sila ng visa na good for 6 months. Kaya po, yun po, sa Japan po siya, hindi po sa Kuwait. Sa Kuwait po, nanggaling siya ng Kuwait, pero noong 2023 po siya. Hindi po ngayon. 2023, from 2021 hanggang 2023, nagtrabaho po siya sa Kuwait. Pero ito po, nanggaling po sa Japan, nagtrabaho siya bilang nani sa kanyang pinsan. At nung umuwi na siya, para ngayon lang umuwi siya, para kaya susurpresahin niya ang kanyang pamilya. Yun nga lang, nakataon na may sakit pa siya, kaya doon pa lang sa bus at nagsusukan siya. Okay? Kaya yan po, dapat niyo po malaman na hindi po siya kasulukuyang katrabaho sa Kuwait. Talagang sa Japan po siya nanggaling. Ito naman yung unang nagawa nating video dahil nakita ko rin ang mga post ng mga nakakakilala sa kanya na alam nga nila na nasa Japan si Kabayan at nangangamba sila or nagtataka or natatakot dahil nga sa nakita nilang post
na baka hindi naman yun ang kakilala nila or ang kamag-anak nila. Ngunit nakumpirma nga nila na yung nasa bus na wala ng buhay ay ang kakilala nilang OFW na hindi nila makontak at hindi naka-online ng 15 hours. Nabigla na lang sila na nakita nila na wala na itong buhay at nakapost na sa social media sa loob ng bus. Guys, isang nakakalungkot na balita. Isang kababayan nating Pilipina na OFW galing sa bansang Japan, patay na or wala ng buhay nang makita sa bus. At ayon sa balita ay nakatulog ang biktima hanggang sa hindi na ito nagising. Umuwi ang nasabing kababayan natin noong August 3, 2025 galing sa Nagoya Airport sa Japan at lumapag sa Naiya. At galing sa Naiya ay nag-flight siya as connecting flight papunta sa Cebu. At galing sa Cebu ay sumakay siya ng bus papuntang Negros Oriental. At doon na nga natagpuan ang kanyang katawan or natutulog na katawan at wala na itong buhay. Makikita rin na meron siyang civil ID sa bansang Kuwait bilang manggagawa. Ngunit expired na ito noong 2024. At ngayon isa na siyang OFW sa bansang Japan at umuwi nga sa Pilipinas. Siguro gusto ni kabayan na sorpresahin ang makamag-anak niya dahil ayon nga sa mga nakakilala sa kanya at nag-post dahil nakita yung post ng pulisya ay nakilala nga si kabayan at kinabahan sila dahil nga 15 hours na daw itong hindi online at hindi nagre-reply sa kanila. At yun nga nakumpirma nila na si kabayan na natagpuan sa bus na wala ng buhay ay ang kamag-anak or ang kakilala nila. 17,000. 17,000. Pag-hospital. Napanay sa wallet ko kanina eh. Saba dito kanina. Oo. Na may suka, Chip? Oo, nagsuka. Nagsuka ganyan kanina. Tabang na mo. Wala na lang ito? Usara na ito? Wallet ka na. Ito, Chip? Ito sa wallet na dito ang kwarta. Wala na eh. May wallet nga dire. May kwarta 17,000. Ito yung nakakalungkot na gusto lang sana ni kabayan na sorpresahin ng kanyang pamilya, ngunit uuwi pala siya na wala ng buhay. At sila ang masosorpresa. Siguro dahil na rin sa pagod sa tuloy-tuloy na biyahe at sa gutom, at baka meron pa siyang hypertension. Hindi natin alam. Rest in peace, kabayan.